ay pumapalakpak, nagpupuri, hindi sa kahit na sinong tao, kundi sa ating buhay na Diyos. Kasi, yung mga, madalas ko itong binabanggit, although ngayon, hindi na siya ganun kaaktibo, di ba? Pero di ba, kapag laban ni Manny Pacquiao, di ba? Laban ni Manny Pacquiao, lahat ng mga tao nakatuon ng attention sa kanya to the point nga na hindi nagiging lumuluwag ang traffic. 'Di ba? Kasi lahat ng mga tao nasa bahay o kaya pagka si mayor may papanood sa mga gym, 'di ba? Malaking TV or kaya projector. O tapos pag nanonood ka, pagka nakakalapat ng suntok si Pacquiao, pumapalakpak ka. Ang tanong, may nangyayari ba sa buhay mo pagka nakakalanding ng suntok or kahit na knockout ni Pacquiao yung kanyang kalaban? Wala. Naaliw ka lang. Di ba? Pero ang ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng ating hininga, gumising sa atin ngayong umaga, nagbibigay sa atin ng kalakasan, di ba? Nagpapanatili sa atin na ligtas, di ba? Mas karapat dapat siya nabigyan ng papuri at palakpakan, hindi ba? Kaya ganun yun, Sa mga panauhin po natin, wag po kayong, ngayon po sana wag po tayo mabibigla kung nagpapalakpakan ang mga nananambahan sa lugar na ito. Makikita niya po mamaya, may mga nag-iindakan kasi nandoon nakagalakan eh. Ang pagpupuri, hindi yan kinikimkim sa puso at isipan lang na parang okay, praise the Lord, nasa isip lang. Hindi. Kung talagang nagagalak ka, kung talagang nabe-bless ka, dahil mabuti ang Panginoon sa iyong buhay, kung ikaw ay nagagalak, na mahal ka ng ating Panginoon sa kabila na ang mga tao sa paligid mo ay tila baga hindi ka minamahal, pero ang Panginoong Diyos, proof na mahal ka ng ating Panginoong Diyos, naririto ka ngayon, humihinga ka, nakakakilos ka, di ba? Pinapanatili ka ng ating Panginoon, di ba? Hindi natin yan sasarilinin. Hindi natin yan ilalagay lamang sa isipan natin. Lalabas yan sa ating bibig o lalabas yan sa ating pagkilos dahil mabuti ang ating Panginoong Diyos. Amen? At kalooban ng ating Panginoong Diyos, na tayo ng mga Kristiyano at ang ating mga pamilya ay namumuhay, at kumikilos na naaayon sa kanyang disenyo, naaayon sa kanyang plano. Maaring isipin natin, ilang taon na akong may mga anak, ilang taon na ako na namumuhay dito sa mundo, may mga apo na nga ako. Hindi po ako halimbawa lang. Sino ka para turuan mo ako? Sino ang ibang tao para turuan ako kung paano patakbuhin at paano mamuhay ang aking pamilya? 'Di ba? Marahil nariyan, kahit sabihin na natin na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, nagagampanan natin ang ating responsibilidad bilang ama ng tahanan o ina ng tahanan o maaaring bilang anak, bilang lolo o lola, bilang tito o tita, 'di ba? Pero tandaan natin, at ito nga isang proof to na mabuti ang Panginoon. Dahil kahit hindi mo pa siya nakikilala, kahit na di mo pa talaga pinipili na magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon, ngunit ginagabayan ka na ng ating Panginoon. Hindi mo lang yan namamalayan, hindi mo lang yan kinikilala pa sa iyong sarili. Pero once na makilala mo ang ating Panginoon at tanggapin siya sa iyong buhay, at piliin mo na sumunod sa ating Panginoon, lalo mo na ma-appreciate yung kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga hindi mo mapipigilan na kahit hindi sabihin ng nasa harap, purihin natin ang ating Panginoon. May maririnig tayo dito, magsasabi na lang, Amen! O Hallelujah! Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Kahit walang magsabi dito sa harapan na gano'n ang sabihin. Kasi yun ang nararamdaman ng iyong kaluluwa eh. Yung kagalakan, yung pagpupuri na nag-uumapaw sa iyong kaluluwa, hindi mo yan mapipigil. Lalabas at lalabas yan sa iyong bibig o sa iyong katawan. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Ulitin ko, kahit na hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos, kilala na natin siya ngayon. Pero kahit nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, pinapanatili tayo ng ating Panginoon. Di ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Now, so unang-una, bago siyempre magkaroon ng pamilya, di ba? Paano ba nabubuo ang isang pamilya? Paano ba nabubuo ang isang tahanan? Okay? Kung nyo pong mamarapatin, hindi ko na po kayo hihilingin na tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 2. Ito po ang ating pong
key scripture, Genesis chapter 2, verses 18 to 25. Kung mamarapatin po ninyo na akin pong pangunahan ng pagbabasa sa English, King James Version. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam," verse 20, "gave names to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help meet for him." Verse 21, "And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman and brought her unto the man." Verse 23, "And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." Verse 24, Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Verse 25, "And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed." So mga kapatid, sa binasa po natin ng mga bersikulo, dito po natin makikita ng ating Panginoon, napansin niya, na ang tao, 'di ba, nung nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, ang unang lalaki, unang tao, 'di ba? Napansin niya na hindi dapat mag-isa ang tao. Hindi dapat mag-isa ang tao. So ang ginawa ng ating Panginoon, 'di ba, yung mga nilikha niyang mga hayop, mga ibon, dinala niya kay Adan, at hinayaan niya si Adan na si Adan ang magbigay ng mga pangalan doon. So ipinagkaloob ng Panginoon sa tao ang pagpapangalan sa mga hayop, sa mga ibon, sa ibang mga nilalang. Kaya nga mga kapatid, di ba, hindi naman kaila sa inyo, na ako po mga kapatid ay isa pong biologist, isang guro. Sinasabi ko yan, tinuturo ko pagka nagkakaroon ng pagkakataon. Si Adan ang unang taxonomist. Di ba? So hindi sa inyo nakakabatid mga kapatid, pag siya yung taxonomy, siya yung field of study, so siya po yung larangan ng pag-aaral na may kinalaman po sa pagpapangalan at pag-uuri ng mga buhay na nilalang. So, ang kauna-unahan mga kapatid na taxonomist, si Adan. Tapos mga kapatid, pero ibang usapan naman to, pero sa Genesis din matatagpuan, kauna-unahan mga kapatid na recorded na geneticist, si Jacob. Si Jacob naman, mga kapatid. Di ba yung kwento na kung paano niyang parang medyo mautak si Jacob di ba? Yung ang sabi sa kanya okay, lahat ng mga tupa na may batik, di ba? Sige, say yung mga malilinis, di ba? Hindi mo pwedeng kunin. Tapos anong ginawa ni Jacob, di ba? Nung siping niya yung mga pinagsama-sama niya yung mga, so parang kumbaga nag-breeding si si Adan doon si Jacob para yung mga lumabas na mga supling, lahat may mga batik. So, isa mas marami yung nakuha niya, di ba? O genetics yun mga kapatid. Anyway, so ang tao, take note mga kapatid, sa ating pong binasa, ang tao hindi mabubuhay. Ito ang whole point mga kapatid, ang pagkadisenyo ng Diyos sa tao, ang tao hindi siya pwedeng mamuhay sa sarili niya. Okay? At nakita yon ng ating Panginoon, di ba? Yun yung mga hayop, sige, pangalanan mo yan, Adan, pinangalanan ni Adan. Pero sa kabila noon, mga kapatid, sa lahat ng mga hayop at mga ibon, wala ni isa doon na naituring ni Adan na magiging katuwang at magiging kasama niya talaga. Di ba? Kaya anong ginawa ng Panginoon? Pinatulog niya si Adan, kumuha siya ng isa sa mga tadyang ni Adan at nilikha niya ang babae. Diba? Ang babae na kalahi o kauri ni Adan ang siyang nilikha ng ating Panginoon para maging kasama niya.
Sino mga kapatid sa inyo ang nakakatanda? Ako, natatandaan ko pa 'to lalo na nung Katoliko pa ako, alam ko kinakanta 'to, eh. Tinuro sa Christian Living namin, eh, sa school tsaka kinakanta din 'to. Ewan ko kinakanta pa ngayon, sa simbahan sa Katoliko, 'di ba, yung, "Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang." 'Di ba? Walang nabubuhay na tao na para sa sarili lamang niya. Kinakailangan niya ng ibang tao, kinakailangan niya ng kapwa niya para siya ay mabuhay. Gano'n ang pagkalikha kasi sa atin ng Diyos. Yung kasabihan mga kapatid, no man is an island, naalala ko no'n. Wala na makaka-relate siguro na youth, pero siguro yung mga medyo kaidaran kaya, sila ba, ano, tsaka yung mas may edad sa. Naalala niyo yung panahon ng slam book? Di ba? Slam book. Ngayon kasi Facebook na lang eh. Slam book. Oo. Oh, yung mga kabataan dito, ano yung slam book na pinagsasabi ni Brother Billy? Anong interesante doon? Oh, pakwento niyo sa inyong mga magulang. 'Di ba? Oh, naalala ni Sister Virgie, oh, 'di ba? Tapos meron doon, 'di ba? Madalas na isa sa mga linya na sasagutan mo doon, ano? What is your motto? Oh, 'di ba? Yung iba, motto nila, Japan, just always pray at night. 'Di ba? O kaya iba, yung mga madalas na ano doon, no man is an island. Naalala ko kasi yun eh, na nag-ano ako na, di ba pagka mag-fill up ko ng slam book, ang gagawin mo, yung may-ari ng slam book, yan niya, ito yung fill upan mo, pero ang gagawin mo, pag may mga nauna ng sagot, makikibasa ka, di ba? Lalo na yung crush mo, hanapin mo. Ano kaya sagot dito? Sino kaya crush? Kasi di ba, isang mga questions na, di ba? Who is your crush? O, di ba? Ganun eh, o. Naalala ko doon mga kapatid, isa sa mga nabasa ko doon, no man is an island. Okay? Siguro noon, parang kasimple-simple lang sa atin na no man is an island. Ang ibig sabihin nga na ang tao, hindi siya pwedeng mabuhay sa sarili lamang niya. Pero kung titingnan natin mga kapatid, yun ay hindi lamang kathang isip or nilikha lamang ng tao. Batay sa pag-iisip ng tao, yung katotohanan na ang tao ay hindi pwedeng mabuhay sa kanyang sarili. Yun actually ay ayon sa pagkalikha sa atin ng ating Panginoon. Okay? Kaya doon mga kapatid, next slide please. Doon mga kapatid, kung tutuusin, nagsisimula ang pamilya. Di ba? So, tandaan natin mga kapatid na ang tahanan, lalo na ang tahanang Kristiyano, kinakailangan ang kanyang layunin at ang kaganapan niya ay sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, ang siyang lumikha sa atin eh. Yung kalikasan natin, kasama na doon mga kapatid, yung kalikasan natin na kinakailangan natin ng kasama, ng katuwang para tayo mabuhay sa mundong ito, mga kapatid, yun ay dapat nagaganap sa atin. Kaya napaka-importante mga kapatid, kahit nasabihin na natin ilang taon na tayong may karanasan bilang magulang, pero ang tanong, alam ba natin talaga, batid ba natin talaga ano yung plano, yung disenyo ng ating Panginoon para sa ating pamilya? Kaya napaka-importante itong pinag-aaralan natin na ito. Maaring iba dito, mga kapatid, ay parang paalaala sa atin, pero may mga ibang bahagi dito, mga kapatid, kung tutusin, magbibigay sa atin ng realization mula sa ating Panginoon. Hindi po mula sa inyong lingkod, hindi po mula doon sa nagsulat ng teksto na ginagamit nating batayan, bukod sa Biblia, hindi magmumula dito sa PowerPoint presentation na ginagamit po natin, ngunit ang pagkabatid, ang realization, mga kapatid, ay bumula sa ating Panginoon. Next slide po. Praise the Lord. So, take note mga kapatid, sa binasa natin, and kung meron po kayong mga notebook, pakisulat po itong ating mga verses. Ito po yung mga key verses na magiging batayan po ng atin pong pag-aaral. Genesis chapter 2, bahagi po nun ay binasa na po natin kanina, di ba? Yung verses 18 to 25. So Matthew chapter 19 verses 5 to 6, Mark chapter 10 verse 7, John chapter 2 verses 1 to 2, and Ephesians chapter 5 verse 31. Sige, bigyan ko po kayo ng konting oras para po mailista po itong mga verses na ito.
May naalala tuloy ako sa isang napansin ko kani-kanina lang, ano. Lalo sa mga kabataan, madalas to eh. Lalo na sa amin, di ba, nagtuturo po ako sa university. Nawawala na kasi, nagiging lost practice na mga kapatid sa mga estudyante ngayon ang gumamit ng notebook at magsulat sa notebook. Lalo na kung ang teacher gumagamit ng PowerPoint. Di ba? Either aasa sila, nabibigyan sila ng kopya ng mga slides ng PowerPoint na yon, re-request na kay teacher, o, yung napansin ko kanina, kinukuha na lang ng picture. Pero alam nyo, mga kapatid, madali nga naman eh, di ba? Pero ito, tandaan nyo mga kapatid, wala namang mali doon, wala namang mali. Pero ito, lagi kong pinapaalaala to sa mga estudyante ko, lalo na sa panahong ito. Mas mainam pa rin yung gumagamit tayo ng physical na notebook tsaka ng panulat. Kasi mga kapatid, pag ginagamit natin ang ating panulat, ginagamit natin ang ating kamay, syempre para magsulat o mag-drawing, at ginagamit natin ang ating mga mata, in a coordinated manner, ginagamit natin na magkasabay, nagkakatulungan yung mata at yung kamay, mas tumatatak sa isip natin mga kapatid kung ano yung ating pinag-aaralan. Kaya tip yan sa mga estudyante, huwag niyong hayaan na masanay kayo na nakatingin lamang kayo sa computer screen, e-book, o kaya mga picture, mga kuha ng picture sa mga PowerPoint. Ugaliin pa rin ninyo yung nagsusulat. Malaking tulong yun sa pag-aaral, sinasabi ko sa inyo. Okay? Balik tayo dyan. So, nailista na po natin. Next slide po. Next slide, please. Ayan. So, yung binasa po natin kanina, mga kapatid, di ba, nung nilikha ng Panginoon ang babae para maging kasama at katuwang sa buhay ng lalaki, di ba? Sabi ni Adan, she shall be called woman because she was taken out of man. Di ba? Kinilala ni Adan na ang babae galing sa buto ng kanyang mga buto at laman ng kanyang laman. Take note mga kapatid. So, at this point, ang mga kalalakihan dito, lalo na yung may mga asawang babae, o yung nagbabalak na magkaroon ng asawang babae, ay magsabing, praise the Lord. Ay, wala. May mga asawang babae, mga kalalakihan dito na may asawang babae, or nagbabalak na magkaroon ng asawang babae, ibig sabihin mga binata, magsabing, praise the Lord. Ayun, parang nahihiya Ay, mga sister, parang nahihiya yata sila na ipaalam na, may hindi. Joke lang. Okay, mga kapatid, kaya ko tinawag ang atensyon ng mga kalalakihan dito. Tingnan nyo si Adan kinilala niya na ang babae ay nagmula sa kanyang buto, nagmula sa kanyang laman. Kung ang isang bagay, in this case, hindi lang bagay. Huwag natin itatrato na ang kababaihan ay bagay lamang. Pero kung isang nilalang, kagaya ng babae, ay nagmula sa'yo, nagmula sa akin, di ba? Ibig sabihin yan, kinakailangan nating bigyan ng halaga. Kailangan bigyan natin ng magandang pagtrato. Kailangan pag-ukulan natin ng ating pagmamahal. Kasi nung nilikha yan ng Diyos, galing yan sa atin. Diba? Anong ginawa ng Panginoon? Kumuha siya ng tadyang mula kay Adan. Nung si Adan ay natutulog, why iniisip ng mga iba, lalo na yung mga masyadong nagmamarunong, paano nangyari yon? Na mula sa tadyang, parang inoperahan si Adan, tapos kumuha ng isang tadyang, tapos alam niyo naman kung gaano kalaki ang tadyang, di ba? Ang tadyang, natural, dahil bahagi yan ng katawan, mas maliit yan kaysa sa buong mong katawan. Di ba? Ang babae at ang lalaki, hindi naman nagpapang-iba ang laki ng katawan. Di ba? I mean, yung tangkad, di ba? Maliban na lang siguro kung napabayaan sa kusina. Joke. Pero alam niyo ibig ko sabihin, di ba? Baka sabihin, paano nangyari ang liit ng tadyang? Ganyan lang, tapos ay naging kasing laki. Mga kapatid, tandaan natin, sino ba ang humugot ng tadyang? Ang Panginoong Diyos. Sino ang lumikha ng babae mula doon sa tadyang na hinugot mula sa lalaki? Ang Panginoong Diyos. Sa Panginoong Diyos, walang imposible. At ang paraan ng Diyos, at ang paraan ng pag-iisip ng Diyos,
ang paraang kumilos ng Diyos ay hindi katulad sa paraan ng tao. Kaya wag nating i-apply yung logic na ang liit-liit naman ang size ng tadyang para maging isang buong tao yan. Yun ang logic ng tao. Mababasa din natin sa Biblia, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Ang pag-iisip at ang mga kaparaanan ng Diyos ay higit na mataas kaysa sa pag-iisip at kaparaanan ng tao. Kaya wag nating i-equate kailanman ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao o vice versa. So, paalala sa mga kalalakihan, yan. So, kung tayo ay magkakaroon ng, ayun, yung kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba, yung mga kalalakihan dito na nagbabalak kasama sa kanya mga hangarin na magkaroon siya ng asawang babae, di ba? Tandaan nyo, mga kapatid, kasi ako may asawa na ako eh. Tandaan nyo, hindi na ako kasama dyan, tandaan nyo na yung magiging asawa ninyo, siya yung inyong, ang term ko dyan, siya yung inyong nawawalang tadyang. Diba? Kasi nung hinugot ng Panginoon yung tadyang mula kay Adan para malikha si Eva, diba? Ibig sabihin, may nawawalang tadyang mula kay Adan. Diba? O ngayon, kapag nakatagpo na ng isang lalaki, ng isang binata, ang kanyang mapapangasawa, kung yun yung talagang niloob ng ating Panginoon na kanyang maging forever, di ba? O, yun yung nawawalang tadyang. Kasi ang sabi nga dito, di ba? Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Magiging isang laman na lang sila. Kasi in the first place, nung hindi pa nalilikha ang babae, so si Adan isang laman. Kumuha ang Panginoong Diyos ng bahagi ni Adan para lumikha ng babae. Makakatuwang ni Adan. So, naging dalawa. Kaya pag sila'y nagsamang muli, sila ay tinuturing na isang laman. Amen? Next slide po. Yung Matthew chapter 19 verse 6. So, ganun din ang punto dito. Wherefore they, ang tinutukoy dito na they ay ang babae at ang lalaki. They are no more twain. Hindi na sila dalawa. Ngunit, one flesh, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Kung ano yung pinag-isa ng ating Panginoong Diyos, ay hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. At this point, mga kapatid, given this scripture and the truth within this scripture, yung katotohanan na nasa salita ng Diyos na ito, mga kapatid, hindi lingid sa atin, mga kapatid, na sa ating lipunan, may mga nagsusulong ng divorce bill. Okay? Divorce. Nalala ko noon, mga kapatid, sa isang pag-aaral na pag-usapan ko anong pinagkaibahan ng divorce sa annulment. Kasi meron ng existing naman. Ang annulment at ang divorce, mga kapatid, parehong epekto niyan. Pinaghihiwalay yung mag-asawa. Okay? Yung pagkakakasal sa pagitan ng lalaki at ang babae. Okay? Anong kinaibahan? Sige, bigyan ko kayo ng ideya kung anong pinagkaibahan. Sa annulment, mga kapatid, sa annulment, pag sinabi kasing annulment, ang root word niyan is null. Null and void. Kapag nag-undergo ng annulment, yung pagsasama ng mag-asawa, nag-grant yon ng korte, yung annulment, ibig sabihin, parang hindi sila kailanman naging mag-asawa. Para mangyayari, di ba, kung halimbawa, si Mr. Reyes at si Mrs. Reyes, halimbawa, ang kanyang maiden name is Santos. So, Miss Santos siya noon, pinakasalan siya ni Mr. Reyes, naging Mrs. Reyes na rin siya. Tapos, hindi sila nagkaroon ng pagkakasunduan, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan nila, hindi naging maganda yung pagsasama nila. O, sige, mag-file tayo ng annulment sa korte. O, sa korte, ginrant yung dahil nakita ng judge, halimbawa, na may basihan para i-grant yung annulment, okay, annulled na yung kasal nila. Pag sinabing annulled, mga kapatid, it's as if hindi nangyari yung kasal. So, ibig sabihin, si Mrs. Reyes,
na dating Miss Santos, babalik siya sa kanyang pagiging Miss Santos at para bagang never siyang naging Mrs. Reyes. Yun ang trato sa kanya ng batas. Ang divorce, iba. Ang divorce, kinikilala pa rin na naging mag-asawa noon si Mr. Reyes at si Miss Santos. Kaya kung ano yung mga karapatan bilang asawa ni Mr. Reyes, pwede actually habulin ni Miss Santos. Ayon doon sa kung ano yung mapagkakasunduan or yung ipapataw ng judge sa likod ng diborsyo. Pero ulitin ko, pareho lang ang practical na effect nun. Nagkakaroon ng paghihiwalay. Pero mga kapatid, anong sabi dito? Let not man put asunder. I-rephrase lang natin, i-rearrange lang natin. Let not man put asunder what God hath joined together. Hindi dapat pinaghihiwalay ng tao ang pinag-isa ng Diyos. Okay? Kaya nga mga kapatid, bro, paano kung parang hindi talaga, ang hirap. Halimbawa, nagkakaroon na ng bugbugan, sobrang tindi na nung hidwaan nung mag-asawa, pananatilihin pa rin bang magkasama yan dahil let not man put asunder. Mga kapatid, para sa akin, ito yung napakahalaga mga kapatid, napakahalaga. Bago magdesisyon, ito para sa mga dalaga at mga binata dito, bago magdesisyon na pumasok sa pag-iisang dibdib, dapat sigurado na kayo talaga yung itinadhana. Hindi itinadhana, kayo talaga yung iniloob ng Diyos para sa isa't isa. So sa mga lalaki, dapat sigurado tayo na siya talaga yung nawawala nating tadyang. Sa mga kababaihan, siguruhin natin na tayo talaga yung nawawalang tadyang nung mapapangasawa natin. Diba? Paano natin, bro, ibig sabihin ba kasi ito, bro, ibig sabihin ba niyan, pinopromote mo yung ginagawa sa ibang bansa, yung tinatawag na cohabitation? Ano yung cohabitation? Alam niyo, sa ibang bansa kasi, mga kapatid, may option sa kanila, na bago magpakasal talaga, magsasama yung lalaki at babae, tapos later on, pag na-realize sila, okay, sige, tayo'y para sa isa't isa, nagkakasundo tayo, pwede tayong magkaroon ng pamilya, o sige, formalize natin, magkakaroon ng kasal, pero actually, iniisip ko mga kapatid, ba, example sa Japan, ganun. Sa Japan, mga kapatid, hindi sa seremonyas, yung mismong wedding ceremony, nakabatay yung marriage. Kasi mga kapatid, may option na hindi iparehistro yung kasal. Nakabatay pa rin sa rehistro. Kaya kahit walang seremonyas, pero may kaswat at pinarehistro, kasal kayo. Okay? Pero yun nga, pinipili ng iba, magsama muna. Okay? Para magkakilanlanan. Okay? So, nandun yung option na yon, lalo na sa ibang bansa. Okay? Dito sa atin, ang nangyayari, cohabitation, pero walang walang hindi tumutuloy sa kasal eh. Yung iba yung mga nagli-live-in tapos nananatiling live-in hanggang sila yung mamatay, hanggang sa lumaki na yung mga anak nila. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng mga legal implications. 'Di ba? Kaya napaka-importante pa rin na at the end of the day, kung talagang kayo yung nilikha ng Diyos para sa isa't isa, walang dahilan para hindi magpakasal. 'Di ba? Ngayon na ito yung tanong, paano natin malalaman kung kayo ba yung pinag-isa talaga ng Diyos, yung pag-iisahin ng Diyos? Kaya napaka-importante mga kapatid, ng lalaki at ang babae, bilang magkasintahan, kung nandoon sa punto ng magkasintahan, ay magkasamang lumalago sa ating Panginoon. Nananalangin pareho sa isa't isa, kasi ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, ang magbibigay ng kaliwanagan sa atin. Siya ba yung aking nawawalang tadyang? Ako ba yung kanyang nawawalang tadyang? Diba? Kaya napaka-importante mga kapatid, magkasamang lumalago sa ating Panginoong Diyos ang babae at ang lalaki. Okay? Now, hindi lamang bago ikasal. Dapat pagkasal na, kinakailangan patuloy pa rin lumalago sa ating Panginoon. Bilang mag-asawa,
at bilang mga magulang sa mga anak. Ano? Kaya nga, di ba, sinasabi na dapat sa anumang relationships, lalo na mga kapatid, pag-asawa, dapat nasa gitna ang ating Panginoon. Ano? Nasa gitna ang ating Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon sa kalagitnaan ng pagsasama, lalo na sa mga mag-asawa, sa pamilya, nagkakaroon mga kapatid ng kaguluhan. Amen? So tatandaan natin to. Next slide please. Ephesians chapter 5 verse 33. Nevertheless, let every one of you in particular, mga kalalakihan, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. Dapat daw sa ating mga kalalakihan, mamahalin natin, minamahal natin ang ating mga asawang babae, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. And the wife, sa kababaihan naman, and the wife, see that she reverence her husband. Kaya di ba sa mga magugulong pagsasama, mga kapatid, hindi nasusunod to eh. Kung ang lalaki masyadong makasarili, di ba? So hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo yung iyong asawa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung binubugbog mo yung asawa mo dahil hindi ka napagbigyan ng asawa mo, or merong nagawang hindi mo ikinatuwa yung asawa mo, bubugbugin mo, pagsasalitaan mo na masama, di ba? Hindi lamang, mga kapatid, tandaan natin, hindi lamang physical ang trauma. Actually, madalas mas matindi kapag emotional ang trauma. Di ba? So yun, mga kapatid. So hindi nagkakaroon ng maayos na pagsasama. Sa kababaihan naman, sabi doon, and the wife see that she reverence her husband. Reverence! Nandoon, mga kapatid, yung paggalang, pagpapasailalim sa asawang lalaki. Kaya, di ba, tanda, kapag sa isang pagsasama, dominante yung babae. Di ba? Hindi dahil sa yung lalaki talagang likas sa kanya na matatakutin sa asawa. Di ba? Pero yung talagang yung babae, dominante, kasi feeling ng babae, mas mataas ang aking narating sa buhay eh. Mas mayaman ang pamilya ko. Kung tutuusin, tong asawa ko, dati naming driver yan. Mas mataas ang estado ko sa buhay. Hindi na dapat ganun ang thinking eh. Pinag-isa na kayo ng ating Panginoon. Diba? O kung may mga ganun, hindi, mas mataas ang aking sahod eh. Yung asawa ko, kumikita lamang yan ng 15,000 a month. Kasi sa pabrika nagtatrabaho. Ako, nagtatrabaho ko, isa akong financial officer sa sa isa sa mga agencies, mga financial security agencies na matatagpuan ng opisina sa Makati. Tumatanggap ako ng 150,000 a month. Wow! Di ba? 10 beses ng sinasahod ng lalaki. So, ibig sabihin ba nun, 10 beses din dapat na mas makapangyarihan ang babae sa tahanan kaysa doon sa asawang lalaki? Hindi. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Itong sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkakasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, the wife see that she reverence her husband. Hindi nababata yung mga kapatid sa estado mo kung paano mo susundin ang ating Panginoon. Tandaan natin yan. Parang nabanggit ko yata ito, di ba? Hindi dapat ibinabagay, ang ating pananampalataya at ang ating pagsunod sa ating Panginoon sa ating sitwasyon o sa ating ninanais o yung ating mga sariling plano. Baligtad dapat. Yung nangyayari sa atin na kontrolado natin at yung sitwasyon natin kung kontrolado natin, mga kapatid, yung nangyayari, mga ginagawa natin, dapat yun ang umaayon sa ating pananampalataya sa Diyos. Yun dapat ang umaayon, mga kapatid, sa ating pagsunod sa Diyos. Mauuna dapat ang pananampalataya at ang pagsunod sa Diyos, hindi yung ating sariling kagustuhan. Okay? So mga kapatid, walang qualifier dito na sinabi na wife, see that she reverence her husband, except
if she earns more than her husband. Walang ganun eh. Walang ganun. Di ba? So, tandaan natin to mga kapatid. Ano? Susi sa maayos na pagsasama ng asawang lalaki at ang asawang babae. Yan. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ba? Kung ang asawang lalaki, minamahal niya ang kanyang asawa, kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. May mababasa pa nga tayong verse, di ba? Na ang asawang lalaki, mamahalin niya ang kanyang asawang babae, kagaya ng kung paanong minamahal ng ating Panginoong Hesukristo ang iglesia. Di ba? Nandoon ang pagsasakripisyo. Di ba? Maayos ang samahan pagka ganun ng asawang lalaki. At ang asawang babae, kung iginagalang niya at kung nagpapasailalim siya sa kanyang asawang lalaki, nagiging maayos ang pagsasama. Di ba? So yung mga pagsasama dito, mga kapatid, na umaabot na ng dekada, ano? Ayan, halimbawa, sina Brother Ray, Sister Nida, marahil, kahit hindi pa nila nakikilala talaga ang Diyos nung nagsisimula sila magsama at ano. Pero mga kapatid, nga, napakabuti ng ating Panginoon eh. Kahit hindi pa siguro natin nababasa to, pero ginagabayan na tayo ng ating Panginoon doon sa tamang paraan ng pagsasama. Amen? Lalo na, nung nakakilala tayo at nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon, at nagbabasa na tayo ng Bible, pinag-aaralan natin, ninanamnam, minumuni-muni natin ang kanyang mga salita. Diba? Lalong-lalo na ipababatid sa atin ng ating Panginoon, ano ba yung nasa plano niya para sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Next slide. Ano ba next slide dito? Verse pa rin ba to? Ayan. Ituloy na po natin to next Sunday. Okay? So, ginawa lang po muna natin ngayon, we went over the key verses, some of the key verses, para po pag sinimulan po natin yung itinuloy po natin ating pag-aaral, hindi ko na palaging sasabihin dito, na yung pinag-aaralan natin ngayon ay mayroong batayan sa Biblia. Kasi nailapat na natin sa simula pa lamang ano yung scriptural basis nung atin pong mga pag-aaralang katotohanan. Amen? Amen? Meron po tayong katanungan bago po tayo magtapos. Meron ba? Yes. Or reaction. Talking about sa husband and wife now, you mentioned yung cohabitation. So, alam natin dito sa Pilipinas nangyayari na yun eh. And I know some also na nagsasama sila, may mga anak na, parang okay naman sila, parang kahit hindi sila kasal, okay yung pagsasama nila, maayos. Ang question ko is, are they, we know in the Bible, if we base it on the Bible, they are committing something like fornication. No? So, ano ba yun? Kasi okay naman sila, hindi sila nag-away, okay ang pagsama nila. But we know that they should married, no? So, ang anong kuha ng Panginoon kaya doon na nagde-decide sila, hindi sila magpakasal hanggang sa yung mga anak nila malaki na, wala namang problema, okay sila. Ano kaya yung ng Panginoon, yung kumaga stand ng paano may advice yung taong gano'n, yung mga kalala mo na gano'n, at ano yung maging consequence kung gano'n ang sitwasyon nila? Amen. Thank you sa tanong niya, Brother Ronald. Okay? Nandun, gaya ng sabi ni Brother Ronald, may ganon. Okay? Na nangyayari. Okay? Ano ang stand ng ating Panginoon? Alam natin, mga kapatid, na ang pagbabasbas, yung kumbaga, pagiging anointed, to put it, ng pagsasama ng lalaki at ng babae bilang mag-asawa, mga kapatid, nandun yan sa pagkakasal. Ang kasal ay hindi lamang seremonyas, mga kapatid. Yun yung itinalaga, mga kapatid, itinakda ng ating Panginoon na formal na pag-iisa ng lalaki at ng babae.
Bagamat nandun, mga kapatid, hindi naman inalis sa atin ng Panginoon yung kalikasan at yung kakayahan natin na piliin na okay, magsasama tayo bilang lalaki at babae, parang, well, asawang lalaki at asawang babae, practically, pero walang kasal, di ba? Nandun, hindi mainalis sa atin yun ng ating Panginoon. Pero, ang tanong doon, yun bang pagbabasbas ng ating Panginoon ay nandun sa pagsasama? Nandoon na maaaring maging maayos ang lahat pagsasama, 'di ba? Walang hindi naman nag-aaway nga. May mga nangyayari, mga kapatid ko, habi hindi nagpakasal. Lumaki na yung mga anak. Nagkaroon na ng apo. Namatay na, pero hindi kasal. Okay? Walang nangyaring hidwaan, walang nangyaring paghihiwalay, 'di ba? Ito ang tanong ko, personally. Kasi pagdating na sa kung ano yung magiging view ng Panginoon doon, hindi ko yun masasabi kasi hindi ako si Lord. Wala ako para maghusga. Sa position para husgahan kung ano ang tingin ni Lord doon sa pagsasama na ganon. Pero mga kapatid, ito yung tanong ko lang. Kung halimbawa 20 years, halimbawa lang 20 years na kayong live-in tapos wala kayong anong dahilan nyo bakit hindi pa kayo magpakasal? Di ba? Kasi ganito yung alam ko, yung lalo na yung mga yung mga gusto kahit na meron silang kasama, parang sabihin na natin semi-permanent na partner, kaya ayaw nila magpakasal kasi ayaw nilang matali. Di ba? Parang kumbaga meron pa rin silang kalayaan na pag later on, ma-realize ko, hindi ko na pala mahal tong lalaki, o sige, hiwalay ako sa kanya kasi meron na akong na-meet na iba. Kasi nga naman, pagka kasal na, tali na, mahirap na. Di ba? Mag-undergo ka pa ng legal process, annulment. Di ba? Magastos yun. Kumakain ng panahon yun. Di ba? Yun yung pananaw ng iba, kaya hindi sila muna nagpapakasal. Pero kung halimbawa, matagal na at nagkaroon na ng mga anak, naglakihan na yung mga anak, di ba? Ako, tanong ko lang po, mga kapatid, kasi hindi ko naman mapangungunahan kung ano yung nasa isip ninyo, kung ano yung nasa puso ninyo. Di ba? Kasi mga kapatid, pwedeng magkaroon yan ng epekto pagdating sa legal standing. Di ba? Yung legal standing. Kasi halimbawa, ganito. For instance, practical lang practical. Pagdating sa ari-arian, mga kapatid, nasa batas yun. Kung halimbawa, ikaw yung asawa, pag namatay yung asawa mo, kalahati nung ari-arian niya sa'yo. And then yung remaining half na dapat sa asawa, yun mapupunta sa mga anak. Pero ang hahanapin doon, mga kapatid, ikaw ba yung legal na asawa? Kung hindi ikaw yung legal na asawa, wala kang pinanghahawakang papeles. Di ba? Hindi yun kikilalanin ng batas. Automatically, na ikaw yung sa'yo mapupunta yung kalahati. Kahit nasabihin, ako na nga yung nagluwal ng mga anak niyang damuhong yan Di ba? Paano mo pa sasabi na hindi ako yung asawa niyan? O, asaan po yung kasulatan na kayo po ay kasal? Yun mga ganong implications, mga legal implications. Kaya usually kapag ganun nangyayari, ang default na pananaw ng batas dyan, lahat ng mga ari-arian nung namatay, halimbawa na lalaki, mapupunta doon sa mga anak. Kahit na yung mga anak, nagmula doon sa babae na hindi nakasal. Yun ang pagkakaintindi ko, mga kapatid, by default, ganun. Although I think may ilang interpretation na parang depende sa kaso, tinitingnan din ng batas sa parang okay, kahit na ito ay hindi naman legal na kasal, ay pwede na rin magkaroon ng ari-arian. Ibang usapan, mga kapatid, pagdating sa yung illegitimate child. Illegitimate child, mga kapatid, kahit na yung kanyang nanay ay hindi kasal doon sa kanyang tatay, kikilalanin yung karapatan niya na magkaroon ng bahagi doon sa ari-arian ng tatay. Nandoon yun, nakalagay sa batas. Pero yung nanay na hindi kasal, hindi yun basta-basta kakatigan ng na may karapatan ka doon sa kung ano may. Yung practical yun, mga kapatid. So, kung titingnan natin, mga kapatid, yung mga ganong implications na maaaring mag-cause sa atin ng inconvenience, di ba, later on, bahagi yon, mga kapatid, dahil hindi naaayon doon sa kung ano yung disenyo ng ating Panginoon.
I think may meron akong ilang kaso na naririnig na kaya hindi sila makapagpakasal kasi ang idea sa kasal ay kailangan gagastusan mo ng bongga, kailangan marami kang mai-invite. Sa ngayon parang wala po kaming resources para pero gusto na po namin magpakasal. Alam mo, ito lang para sa akin, kung sakaling ganun yung sitwasyon, kung may kakilala kayo na ganun ang sitwasyon, before yung pagkakagastusan dahil kailangan mong maghanda, isipin natin, na maging formal talaga, maging ganap yung ating pagsasama, sa mata ng Panginoon. Mga kapatid, itong sigurado tayo, na sa mata ng Panginoon, yung nag-undergo ng kasal, yun talaga yung pinag-isa niya. Pero yung nag-live-in, yun ang hindi ko masasabi. Si Lord ang makakapagsabi nun. Siguro tanungin natin si Lord. Kung ipapaliwanag sa yun hindi ko pangungunahan yun, mga kapatid. Kung halimbawa hindi kasal, kung paano ang tingin ni Lord doon. Okay? Pero yun nga, dahil nga, kasi di ba nandun, ano ba ang definition ng fornication? Fornication is any sexual act that is done outside the context of marriage. Di ba? At yun, tinuturing na kasalanan ng Panginoon yun. Di ba? So, yun yung, So, in case lang, mga kapatid, yun nga, kung nagsasama ng, tapos maayos naman, and palagay natin is, tayo yung forever sa isa't isa, di ba? I don't think there should be any reason for us not to get married. Di ba? Unless open pa ba tayo, nandun, kung halimbawa, ang mindset, kagaya nga nabanggit ko sa inyo, na mindset ng iba, mga lalo yung mga medyo batang couples na, hindi muna ako magpapakasal sa kanya kasi open pa ako sa possibility na may mamimit akong iba. Di ba? Na open ako sa possibility na mag-fall out of love ako sa kanya. Di ba? At ayokong matali dahil once na matali ako sa kasal, hindi ko na magagawa yung gusto ko. Hindi na ako basta-basta makakahiwalay sa kanya. Hindi na ako basta-basta makakapagpaligaw ulit. Di ba? Pag natipuhan ko yung ibang lalaki, o yung yung lalaki man, hindi na ako basta-basta makakaligaw ng iba kapag may natipuhan akong iba kasi tali na ako sa kasal. Di ba? Kung wala naman na yung ganong klase ng pag-iisip, ang malaking tanong ko nga, ano pa ang dahilan para hindi tayo magpakasal? Di ba? Yan. Medyo medyo yata itong Oh, may reaction dito, may reaction. Di kasi ako niniwala sa kasal joke lang. Tanong ko lang, merong iba na nagpapakasal, civil lang. So, ano pa ba din yun? Kahit na walang church. Anything, yun yung baka kasi iniisip na kailangan church wedding. Kasi ang idea pag church wedding, yun yung medyo mas bongga kaysa civil wedding Kasi civil wedding, pwede gawin secret di ba? May mga gano'n, lalo sa mga showbiz. Kasal na pala in secret, civil, di ba? Kasi yun, kahit na walang reception baka kasi yun ang iniisip ng iba. Church wedding lang, yung kinikilala ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, anything that would solemnize the union, be it civil or church wedding, kinikilala yan ng ating Panginoon. Kinikilala yan ng ating Panginoon. So hindi kaya kung ang pangamba natin kaya hindi tayo magpakasal doon sa ating long time na nating kasama sa buhay, may mga apo na nga tayo, 'di ba? Ay dahil wala kaming wala kaming para sa reception dahil pag church wedding 'yan. Alam niya, ito nga, pasalamat tayo sa Panginoon. Sorry kung may Katoliko dito Sorry. Pero ito naman kasi ang katotohanan. Sa Katoliko kasi, hindi ka naman pwedeng magpakasal sa simbahan nang wala kang ilalabas na pera. Kailangan mong bayaran yung church Di ba? Yung paggamit ng kuryente, yung di ba? Yung oras ni Father, di ba? Kailangan may bayad. O tapos papasok pa sa isip mo, yun pa palang reception, yung pagpapakain doon sa mga guests, sa mga Di ba? Kaya nandoon yung pangamba na, ang laki ng gagastusin ko. Kaya pagpaliban ko na lang muna. Di ba? Pero ito, pasalamat tayo sa ating Panginoon kasi hindi naman requirement ng Panginoon Hindi man requirement ng Panginoon ng reception.
Hindi requirement ng Panginoon no, para maging talagang blessed yung ibe-bless ko yung inyong pagsasama kapag ka meron kayong wedding cake. Hindi ganun. 'Di ba? Kahit si Bill, kinikilala yun ng ating Panginoon. Kasi, okay, eto kasi ang diyan. Para sa akin, pagkakaintindi ko, kapag tayo ay kinasal kay civilian o church, may kontrata yan eh. Binding yan. Yun nga yung sasabing parang tali na kayo sa isa't isa. Pero yung cohabitation, mga kapatid, wala kayong kontrata eh. Ang pinangahawakan lang ninyo yung commitment sa isa't isa eh. Pero once na yung commitment ng isa ay nawala na, kaya kawawa, lalo na mga kababaihan, pag iniwan ng kanilang kalib-in na lalaki. Di ba? Maiiwan yung mga anak. Kasi walang nagbabind na na kontrata na kasunduan. Kumbaga parang informal yung kasunduan. Kaya bagamat practically nagsasama na parang mag-asawa, pero in the formal sense, 'di ba? Walang walang kontrata eh. Kinikilala yun ng ating Panginoon, legal. Kaya wag nating sabihin na okay, kasal akong legal. Paano kung halimbawa makahanap ako ng iba? Halimbawa, kapatiran sa church. Tapos mas bet ko siya. O tapos na-feel ko siya pala yung aking dapat mapangasawa. O sige, babaliwalain ko yung civil marriage ko. Tapos church. Mga kapatid, hindi nangyayari yung ganun ha. Once na ikinasal ka na sa civil, kung gusto mo na church wedding, dapat pareho pa rin. Siya pa rin. And actually, hindi na nga kinakailangan ng panibagong contract doon. Kumbaga para magiging ceremonial na lang yung church wedding. Kung nauna yung civil wedding, ha? So yun, hindi kinakailangan maging bongga, magastos ang kasal para kilalanin ng ating Panginoon. Ang importante, nandoon yung kasunduan, binding na kasunduan para masisiguro na, di ba nga, sabi nila, ang pag-aasawa ay hindi kagaya ng mainit na kanin na isusubo mo pag napaso ka, iluluwa mo. Hindi ganun. Kaya bago dapat pumasok sa pag-aasawa, hindi dapat biglaan, basta-basta. Okay? Yun yung madalas na nagiging dahil, parang medyo na-advance na yata ang Okay? Pero I hope nasagot ko yun. Kinikilala po ang civil wedding. Oh. Pero mas mainam, mga kapatid, kung ayan, ito nga isasabihin ko sa Catholic wedding, kakailangan mo sa simbahan Hindi nagkakasal ang pare sa labas ng simbahan. Tandaan nyo yan. Kaya wala kayong makikita. Ewan ko ngayon kung nagbago na. Pero wala kayong makikita sa pagkakaalam ko na garden wedding tapos pare ang nagkakasal. Kasi sa Katoliko dapat sa loob ng simbahan yung pagkakasal. Pero ito, sabihin nyo lang sabihin nyo lang kay pastor. Sabi ko, kay Pastor Jun, sabihin niya, Pastor Jun, papakasal po kami. Pwede po bang kayong Siyempre, magpe-prepare ng mga kailangan, yung license, etc. Pero yung kailangan na bongga pa na hindi yun. Di ba? Mas maganda para maging memorable, pero hindi siya talaga prerequisite kung tutuusin. Di ba? Ay, di ba? Isipin po natin kung ayan, yun nga, halimbawa, may apo ko, iniisip ko, bakit hindi pa sila nagpakasal? Umabot na sa point na hintayin pa ba natin na pag namatay tayo, hindi talaga legal na yung apelyido natin nakalapat doon sa asawa natin? Di ba? Kasi sa mga anak, di ba? May nilalagay naman sa likod ng birth certificate yung parang pagkilala ng tatay. And then once sa kilala ng tatay na anak niya yun, di ba? Dadalhin yung apelyido ng tatay. 'Di ba? Pero yung sa ating sa ating tadyang, 'di ba? Yung tadyang na minsang nawalay sa atin at binigay na ulit binalik sa atin ng ating Panginoon, 'di ba? Dahil isang laman na tayo, dapat formally gawin na nating formal. Okay? Gawin na nating formal at talagang binding yung ating pagsasama sa isa't isa. Okay?
May tanong pa po. Reaksyon. Nako baka meron ditong baka nakatisod, wag naman sana. I think inaan lang po natin. Rating ko kung ang consideration po natin ay gastos, hindi kinakailangan maging magastos ang kasal. Baka kasi inisip natin, kasi yung kapatid ko, very memorable, talaga garden wedding. Nakakahiya naman kung sa akin ay sa loob lang ng maliit na kwarto. Hindi yun ang mas importante doon, yung mismong pagsasama. Ha? Yun nga 'di ba? Bongga nga yung kasal, pero ang tanong, kumusta sila ngayon? 'Di ba? Baka yun din yung iniisip ng iba. Yung iba nga nagpapakasal, naghihiwalay naman sa huli Hindi na lang ako magpapakasal. 'Di ba? Wag naman sanang ganun ang mindset, 'di ba? Mas mainam nga yun Yung talagang sigurado na kayo sa isa't isa, nagsasama kayo ng mabuti, 'di ba? Maganda yung pagsasama niyo, nagmamahalan kayo bilang lalaki at babae, 'di ba? May mga anak na halimbawa, kung nagkaroon na ng supling doon sa pagsasama, what more? 'Di ba? Mas kinakailangan na magpakasal, 'di ba? Wala nang iniisip ko, ano pang dahilan? Bukod doon sa kulimbawa hindi ko makita anong posible pang dahilan para hindi magpakasal. Okay, sa akin lang naman po yun, mga kapatid, yung tanong na yun. Nasa inyo rin po yun, kung gusto nyo sagutin Pero, yun po, ako para sa akin, mas importante, mga kapatid, ay yung na lang yun, kumbaga palabok na lang yun Palabok na lang yun, yung venue na maganda, pagkain na masarap at sagana, dami ng guests. Hindi, kung tutuusin nga, mga kapatid, pagka gano'n, ako mga kapatid, hindi ba kasi kami, garden wedding kami, pero hindi ko, pag tiningnan nyo ko yung sa kasal namin ni Sister Jeremy, tipid din yun, mga kapatid. Tipid din nyo kung tutuusin. Pinag-ipunan namin yun mula sa DOST scholarship namin. Pinag-ipunan talaga namin. Tapos yung mga invitation nun, kami na lang din ang gumawa. Yung mga souvenir, bumili kami ng mga anik-anik sa Divisoria, tapos dinikorasyon na namin. Parang personalized. Pero mga kapatid, tutusin, hindi talaga yung bongga. Mukha lang bongga. Mukhang bongga. Pero at the end of the day, mga kapatid, ito na lang yung isipin natin. Kung yun yung parang natin, nasa isipan natin, kailangan bongga ang kasal para maging maganda. Ito isipin natin, mga kapatid. Pag bongga ang kasal, sa Panginoon ba napupunta ang kapurihan? Hindi, di ba? Ay, ang galing nila, ang galing ng mga sponsor nila, ang laki ng naipon nila, di ba? Doon napupunta Pero kung yung quality ng pagsasama ng mag-asawang lalaki at babae, di ba? Sa kabila ng sabihin na natin, tipid lang yung naging kasal nila, di ba? Pero nakikita, ay, nakaka-bless to mag-asawang to. Di ba? Sino ang nabibigyan ng kapurihan? Ang ating Panginoon. Di ba? Palabok na lang yun. Yung magandang reception, dami ng guests, yung venue. Ang mas importante, mga kapatid, yung nandoon yung kasunduan na nagbibigkis talaga sa asawang lalaki at sa asawang babae. Ulitin ko, sabi ng ating Panginoon, anong pinagsama niya ay hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. Amen? Yung taong pwede maghiwalay, alam nyo, hindi lang yung ibang tao. Pwedeng yung isa rin doon sa dalawa Di ba? Kung yung lalaki nag-isip, ay hiwalayan ko na ang aking asawang babae. Di ba? O tao siya. Siya yung nag-decide na humiwalay. Ang sabi ng ating Panginoon, ulitin ko, anuman ang pinagsama ng ating Panginoon ay hindi dapat paghiwalayin ng sino man tao. Amen? Nagsisimula pa lang tayo, mga kapatid. Dami na. Ganito ang gusto ko, mga kapatid. Meron tayong diskusyon. Di ba? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Tayo po'y magsitayo. Praise the Lord. Di ba? Umabot na tayo ng 10 o'clock. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Tayo po'y mananalangin bago po natin ibigay ang atin pong mga kaloob para po sa gawain ng Sunday School at sa pagtatapos po nito. Thank you, Jesus. Maraming salamat po aming Panginoong Jesucristo sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami
ay makapag-aral ng mga katotohanan na nagmumula sa iyong mga salita. Patungkol, Panginoon, sa pagsasama na mag-asawa, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, na nariyan ka, na nagbigay sa amin ng aming mga kasama at katuwang sa buhay. Pang kami, Panginoon, bilang isang pamilya, hallelujah, ay sama-samang lalago at sama-sama kami na susunod sa iyo. Lord Jesus, nawa ang katotohanan na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Hallelujah. Aming maisabuhay at gayon din maibahagi din namin sa aming mga kapwa na sa anumang kadahilanan, Panginoon, ay hindi pa nakakakilala ng katotohanan ito at nawa ay maipakilala ka rin namin sa Kanya o sa kanila, Panginoon. Hallelujah. At sila, Panginoon, ay madala namin tungo sa iyong plano ng kaligtasan. Lord Jesus, maraming salamat po. Hallelujah, nawa ay nalugod ka sa aming ginawang pag-aaral at gayon din sa aming pagbibigay sa gawain ng Sunday School Department. Lord Jesus, sa mga kaloob na ito ay gamitin mo po sa lalong ikaayos ng gawain ng Sunday School. At ibalik mo po mga pagpapalang ito ng siksik, liglig at umaapaw sa mga puso na nagagalak na magpagamit sa gawain sa pamamagitan ng mga kaloob. At ihanda mo po kami sa serbisyo namin sa araw na ito. Ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay nagugutom. Kaya, Panginoon, ibuhos mo po ang iyong mga salita. Hallelujah. Sa bawat anak mo na naririto, na naghihintay, Lord Jesus, hallelujah, at umaasa, tanging sa iyo lamang. Maraming salamat pong muli. All the glory and honor belong to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless us all po.